Uy, ano na ang nangyari kay Morales? Si Morales, yung mga kakampi niya dyan, sila Bato, sila Zubiri, yung mukhang ano nawindang sila itong linggo na ito ka-coffee matapos ang hearing, nawindang sila dyan dahil tinanggal sa pwesto bilang Senate President itong si Zubiri at itong si Bato naman, napahiya ng todo. Paano? Sinaksak niya na sa likod ang kanyang kaibigan na si Zubiri. Nawindang sila yan. Buong linggo halos sila ang topic, sila ang headline. Kaya naman, pinakawalan na. I-connect natin ito ka-coffee. Bakit pinakawalan na itong si Morales? Kayo, gusto nyo bang pinakawalan yan? Dalawa ito ka-coffee. Iniisip ko rin ito kanina. Pabor ba itong pagpapakawala kay Morales? Sa narrative natin, pabor ba ito o hindi? Sige, basahin natin itong article na ito at tingnan natin ano yung assessment natin dito. Bakit pinalabas na sa jurisdiction na o sa tawag dyan, sa bilangguan dyan, hindi naman siya totally bilangguan, no? Sa kustodiya, sige, that's the correct term, no? Bakit pinalabas na o inalis na sa kustodiya ng Senado itong dating agent ng PIDEA na si Morales? Pabor ba ito sa narrative o hindi? Sige, basahin natin kung ano ang nangyari. Matapos po ang mga pag-aalog, pagkalembang dyan po sa Senado, swerte, nakalabas na itong si Morales. Pero tanong, swerte nga ba? Tingnan natin. A Senate panel has released from detention Philippine Drug Enforcement Agency agent, luma ito ka-coffee, former agent ito, na si Jonathan Morales at ang dating NAPOLCOM employee na si Eric Picoy Santiago, na bumara din ito kay Bato. Itong si Picoy Santiago, who were both cited in contempt for lying. Ito magkaibigan na to, isang tono, sinungaling. The two were released ahead of Congress's Senate adjournment on Friday, May 24. So kung nakulong sila dyan ng Lunes ba Martes? Lunes, no? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. O 5 araw din silang na bilanggo dyan kahit papano. According to Senate Sergeant at Arms, Roberto Ancan, both Morales and Santiago were released on Thursday, May 23. O kahapon pala, di 4 na araw lang pala yan. According to Senate President Francis Chis Escudero, he received a call from President Pro Tempore Jinggoy Estrada and Senator Ronald Bato de la Rosa who requested to release the two since they are already on recess. Oy, magpasalamat kayo kay Jinggoy Estrada. Kasi ang nagpa-cite in contempt dyan kay Picoy ay si Bato. Diba? Ang nag-cite in contempt naman dito kay Morales ay si Jinggoy Estrada. So itong dalawang senador na yan, total magre-recess naman ang Senado. O sige, pakawalan na yan. Alam mo, sige, basahin muna natin to. Mamaya ko bigay analysis ko. Yet the senators have yet to confirm if they were released out of human consideration or if the contempt order against them was lifted. Dalawa yan. It was Estrada who cited Morales in contempt for continuously lying during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the so-called PIDEA leaks hearing concerning the alleged leak of confidential documents from the agency. According to the senator, he was giving Morales a chance to redeem himself and to establish his credibility as a resource person. Before Morales, De La Rosa also cited in contempt Santiago, another resource person, a former NAPOLCOM employee, for lying. De La Rosa has decided not to wrap up yet Senate panel's hearing to wait for the statement of Indian businessman James Kumar, who could not attend the hearing due to health complications. So sige, bakit makakalabas si Morales? Wish tayo. Dalawa lang naman ang dahilan yan, ka-coffee. Humanitarian consideration, halimbawa, medyo may sakit, o medyo nakakaawa, o total, hindi naman ganun ka-big deal, o sige na, pakawalan na natin yan, humanitarian consideration. No? So, second, i-lift mo na lang yung cite in contempt niya, pagkaka-cite in contempt niya. I-lift mo na lang yan, alisin mo na lang yan para makawala siya. Hindi pa tapos ang hearing, ka-coffee. Diba? Kasi itong si Bato, pinatagal ito ni Bato. Actually, isang dahilan din to si Bato kung bakit natanggal si Zubiri. Isa sa trigger points niya. Marami namang problema si Zubiri, no? Pero isa sa trigger points, itong pagdinig na yan, dyan sa inventory ng PIDEA leaks, isa yan sa trigger points kung bakit nagkaroon ng balasahan dyan sa Senado. So feeling ko, ang analysis ko dito ka-coffee, kaya pinalabas na yan, once and for all, matuldukan na yung problema na yan. Ibig sabihin, wala nang susunod na hearing. Last na yon ka-coffee. Kasi as long as nandiyadyaan yung dalawa na yan, na pareho sinungaling, as long as nandiyadyaan yan, anyway, reminder yan pag nakita mo yung mukha na yan, yan yung nagsinungaling na nadawit kay PBBM.
O sige, para patas na once and for all, matigil na yan dahil wala naman nangyayari dyan sa hearing na yan, nagsasayang lang tayo ng resources, kung nakakulong pa yan dyan sa Senado, pinapakain mo pa yung mga taong sinungaling na yan, gagastos pa ang Senado. O sige, once and for all, pakawalan na natin yan, stop na yung hearing na yan. Tapos, hindi wala tayo nasayang na resources, pabor yan sa atin, sa narrative natin, pabor yan na pakawalan na itong mga tao na yan. Kasi pakakainin mo lang yan dyan sa loob. Syempre may security ka pa, mag-alat ka pa ng security dyan, mamaya tumakas pa yan. Diba? Kung yung kulungan niya naka-aircon, nagastos ka pa ng pera para doon sa aircon. Siguro ha, ito, tingin lang natin ito, nagdesisyon na dyan si Senate President Chis Escudero, sige, i-release nyo na yan. Nag-request total. Nag-request si Jingo Estrada at si Bato de la Rosa na i-release na yung mga yan. O sige, approve na agad yan. Kasi si Chis Escudero, hindi siya naniniwala dyan sa hearing na yan eh. Kasi questionable na talaga eh. Itong credibility, buong pagkatao ni Morales, questionable na talaga eh. Nagsayang lang talaga ng oras dyan. O, sige, okay na yan. Ako, pabor ako dyan na pinalayas na yan sa Senado. Wala nang pakakainin dyan. Bawas gastos din yan sa Senado. O sige, punta na siya kay Maharlika. Expected natin yan. Baka nandyan pa yan sa Maisog Rally bukas. Si Morales, feeling ko nandyan pa yan. Tignan natin ka-coffee. Antayin natin yan. Baka inimbitahan pa yan ng kampo ng Mautog. O, nandyan yan, bukas. Sa tingin ko lang ha, total, pinakawalan nyo ha. O, sige kayo, mag-iingay ako, magdadal-dal-dal na naman ako dyan. Pero siyempre, dahil ikaw, DDS ka, isa kang TANGA, nagpapapaniwala sa kasinungalingan ni Maharlika at kasinungalingan ni Morales. Ang iisipin mo, oo nga, grabe si PBBM, ganyan pala si PBBM. Ewan ko sa inyo, magsama-sama kayo dyan, di na kayo natuto. Si Lacson niya, yun din lang sinasabi. Nagsayang lang kayo ng oras dyan. Itigil nyo na yung kalokohan ninyo dyan. Napapagod lang kayo dyan sa pinaggagawa ninyo dyan. O, kayo ka-coffee, pabor ba kayo na pinakawala na itong si Morales at ang hindi na kaibigan ito ka-coffee, yung kaibigan ng kaibigan niya na si Picoy? Anong sa tingin ninyo? Pabor o hindi? Ako pabor na pinakawala niyan dyan. Kayo, sige, comment kayo dyan. Tama o mali? Tama lang na pinakawalan siya? Ako, tingin ko tama. O, i-share nyo opinion nyo dyan sa comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kay Mahalel Custodio, nakikinig sa atin sa Facebook. Thank you, Mahalel Custodio. Thank you sa iyong stars. Sa Facebook kay Jonas Bohol, nakikinig din po sa atin. Kay Antonio Ramil, shoutout po sa inyo, nasa Facebook. Kay Allen Asis, kay Randy Rodriguez, kay Dario Doctolero at kay Pia Beran, nakikinig po sa atin sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, everyone. Richie, para daw makatipid ang gobyerno, kaya pinalabas may free food and lodging doon sa Senado, tapos may guard pa. Okay, tumpak, Richie, parehas tayo ng argumento dyan. Sayang ang pera dyan, ka-coffee. Kumanta ng ibang kantang Jukebox King, sabi ni Ricky Guerrero. Ay, mukha, ka-coffee. Karisma Lakshmi, shoutout po sa inyo. Bato, daming kalat sa Senado, kaya sa 2025, inidoro na natin yan, sabi ni Art Dasio. Nako, nasira ang papel ni Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung anong klaseng linis ang kailangan niyang gawin dyan. Dahil sa pagdilig niya na yan, nasira talaga ang papel niya dyan. Daniel Lloret, dapat si Bato ipalit kay Daniel Lloret. Paano mapapalit si Bato dyan? Hindi naman siya, joke naman yan, Daniel. No? Please like the video, mga ka-coffee, Ma'am Bill de Galvez. Thank you sa iyong promotion. No? Kay G. Alanano, please, tama lang, pakawalan. Gastos pa gobyerno sa kanila. Exactly. Anthony Paul, tama rin daw siya. Sabi ni Ernesto Darang, kay Sir, pabor ako na pinakawalan silang dalawa kasi biktima lang naman sila ng isang politiko na kagaya ni Gonggong. O yan, gagamit lang itong mga actors itong mga ito. No? Lahat ng PDP, iba itong gusto mo. Mga Sandra Valdez, ha? Sinisisi sa airlines at FL ang kanilang flight. O Lori Mamawag. O yun. Yun ang isang reklamo nila kasi limited daw yung flights Kaya kasalanan ni PBBM, ginigipit sila dyan. Yan ang narrative nila. Ngayon, Bagyo, kasalanan pa rin ni PBBM. Ewan ko sa inyo. Dodong Jaguar, useless yan. Rally ng Maisog. Ang utot bukas sa Tacloban, papasok ang Bagyo. Ano rason? Ba't pinayagan ni Mayor Romualdez makarally? Kasi pag hindi pinayagan, sabihin na naman, ginigipit sila.
ano naman yan ka-coffee, sa Freedom Park naman sila, wala namang permit kinakailangan dyan, wag lang kayo maka-istorbo, wag lang kayo makabahala dyan, at wag lang kayo manira, yun lang ang hiling natin sa mga tao na yan, wag na kayo manira. Si Bato kasi, bopol kukuha lang din ng testigo, yan pang may kaso ng kasinungalingan. O yan, nakalkal tuloy yung kasinungalingan dyan sa pagdinig na yan. Tito Bobby, tama, may free food lang si Morales pag naka-arrest. Correct, kumpleto pa yung meal yan. Di ba may request pa yan? Feeling ko diabetic si diabetic yan si Morales. Baka may mga request pa yan sa pagkain. Kay Lani Kabuhat, Salvedia, hi ka-coffee, finish na mag-coffee, always watching from Valenzuela. Shoutout po sa inyo mula dyan sa Valenzuela. Hindi yan pupunta si Morales sa rally, pray hindi mahalata na pakawala siya ng kampo ni Diggs. Evangeline Baruela. Yes, may punto, pero ang tingin ko kasi kay Morales yun nga jukebox din tapos sabi ni PBBM kung may talent fee naman siya doon, di ba? Pupunta yan doon sa Tacloban kasi kailangan naman nila ng maisog ng mga magsisisigaw. Yun ang kailangan nila dyan kasi pangano nila yan ng crowd pampabuhay ng mga DDS na crowd yan Kaya kailangan may Harry Roque style na magsisisigaw ng mga negative remarks against the president. Kailangan may Glenn Chong na mananampal ng First Lady kay Attorney Vic para tumakwil na kaibigan, para ganyan. Yan ang kailangan nila. Yan ang kinakailangan nilang mabuo sa mga prayer rally nila yan. So, si Picoy. Itong si Morales, pwede. Kasi jukebox naman yan. O mamaya, bayaro, sige, bigyan kita 50,000, punta ka dito, magsisigaw ka lang dyan at panindigan mo na totoo yung mga aligasyon mo dyan sa Senado. Posible pumunta yan. Kaya Richie, hindi na sila nakakahalata, pati ang kalikasan. Hindi na sila pinapayagan mag-rally. Binabagyo na sila, sabi ni Richie. Oo nga pero dead ma itong mga to. Magko-concert yan sa rally. Jukebox yan, magko-concert yan. Pansinin mo itong mga tao na ito, ka-coffee na, tumatasik yung laway ko. Yung laway ko parang may buhay Tingnan mo, itong mga prayer rally nila, saan katerba yung gastos nila Hindi mo alam saan nanggagaling yung pera na yan. Napakamahal mag-conduct ng prayer ng rally. Itong prayer rally, pero may mga performer. Napakamahal. Setup pa lang, rental pa lang ng stage, rental ng lights, sounds, kung ano pa mga systems ang kinakailangan mong bayaran dyan, pampakain sa tao, bayad sa tao. Napakamahal yan. Saan nyo kinukuha yung pera nyo? Oy, galing sa China yung pera. Kanino dumadaan yung pera? Nako, marami nagkakahanap buhay dyan sa mautog rally ninyo dyan. Dami yung pera Advance party didigong nila si Morales kalbo para harangan niya ang bagyo. Sabi ni Bernadette de Manawa. O baka ganun yun. O sige, pinauna na. Nasa Tacloban na pala kahapon pa. No? Karma is waving sa DDS. Sabi ni Baybayan Sally. Ayan, 51 billion ba naman Sabi ni Dante Manuel. Naku, maliit yung 51 billion. Sir Dante. Naku, mas mataas pa dyan. Jean Florento. Galing kay Kibulok at ang 51 billion ni Pulong. Miriam Francisco. Siyempre, ka-coffee galing sa China. Hindi basa, hindi imposible, no? Sound system, grabe mahal rent. Oo nga sa dami nilang kinakailangan rentahan ka-coffee, kung malawak yung venue na yan o kung ano man yan, naku, ubos ang pera nila, hindi pala mauubos, sorry. Marami palang pera yan. Organic and DDS rally, hindi need ng malaking pondo. Naku, Argo, hindi ako naniniwala organic yan. May mga previous rallies, may mga umaamin na binayaran ng 500, 1.5 at kung ano-ano pa yan. Kailangan ni Morales sa rally para kumpleto ang Ricardo, sabi ni Anthony Paul. Yan, buhay na patunay. Si Maharlika, yan, pwede nilang imbitahan yan. Pasahian nila ka-coffee. Yan, business class. Invite nila dyan sa rally. Sigurado dahil pupunta dyan, mga nabudol na DDS yan. Leah 574, galing China, ang pambayad sa audience. So, ganun ba yun? Kanino dumaan? A.E. Ramos, shoutout po sa inyo kay Elvira Dongon, kay Ernesto Altura, kay Mona Lisa Tiolenko, kay Hopia, nakikinig sa atin, nandiyan dyan po sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Nasa Facebook kayo, di pa ako kayo naka-like sa ating Facebook page, pasayo na lang po, paklik lang po ng like. At kung nasa YouTube kayo, hindi pa po kayo naka-subscribe, paklik lang po ng subscribe, yan, nandiyan lang po yan sa baba. O siya, sige, ka-coffee, move tayo sa ating next topic. Kuha na kayo ng inyong kape at may isa pa po tayong topic.